Sa paanan ng Bulkang Kanlaon, patuloy na namumuhay ang libo-libong magsasakang humaharap sa hamon ng kalikasan at kakulangan sa suporta. Ngayong halalan, umaasa silang maririnig ang kanilang panawagan sa gitna ng kampanyang Ayusin Natin ang Pilipinas ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy at ng Duterte Senatorial Slate. Kumuha tayo ng live update mula dyan sa Canlaon City, Negros Oriental. Kasama si Sheena Torno. Live. Sheena, maayong gabi. Maayong gabi, Admar and MJ. No, dito nga sa Canlaon City ay buong-buo ang suporta ng mga residente para kay Pastor Apollo C. Quiboloy at sa PDP Senatorial Boss. No, panawagan nga partikular ng ating mga kababayang lokal na mga magsasaka. Tunay talaga nagpagbabago para sa kanilang sektor at matulungan silang ma-resolve at iba't ibang issue sa tulong na rin ng mga plataforma ng mga kandidato. Sa kabila ng pagiging agrikultural na bansa, ang Pilipinas ay patuloy na nahaharap sa isang malupit na krisis sa pagkain. Noong nakarang taon, ang bansa ay naging nangungunang rice importer sa buong mundo, isang kalagayan na nakaapekto sa milyong-milyong Pilipino. Ang malawak na lupaing sakahan ng Pilipinas ay kasama mga lugar tulad ng Canlaon ay may potensyal na magtaguyod ng sapat na pagkain para sa buong bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, maraming magsasaka raw ang patuloy na nagsusumikap upang makatawid sa araw-araw. Ang Canlaon City ay kilala bilang vegetable capital of Negros Island. Ngunit sa kabila ng masaganang ani, ay nananatiling hamon para sa maraming magsasaka ang kakulangan sa infrastruktura, irigasyon at suporta mula sa gobyerno. Maunta na ang among gikinahanglan isip kami kabos, kami farmers, mag-uuma, so nanginahanglan unta mig suporta sa usa ka kandidato nga diin mulantaw sa gikinahanglan sa kabos. Kami lisod kay na kulang sa budget, din ang kung naapog kay income, so brato kung kami mamaligya, brato kayo kung kami mo palit sa tindahan, so mahal ka istanan. Bilang tahanan ng isang aktibong bulkan, critical din para sa mga Canlaonan ang disaster preparedness at early warning systems. Isa ito sa mga isyong gustong maisama ng mga residente sa plataporma ng mga kandidatong tumatakbo ngayong nalalapit na halalan sa Mayo. Ugnay yung tayo ikatabang ugnay bahin aning mag-uuma, mas mayo yun. O para laging mulambo po sa gamay ba? Mas mayo kasi o yung himo ni yung handom karon nga mutabang siya sa mga pigado ko sa mga kalamidad ba pananglitan. Karamihan sa mga tanim sa Canlaon ay binababa sa merkado ng Negros Occidental at Cebu. Ngunit para sa maraming magsasaka, hamon daw ang hindi ang tanim kundi ang transportasyon, akses sa pamilihan at suporta. Ang pangakong murang bilihin at pagpapalago sa sektor ng agrikultura na sinasabi ng Administrasyong Marcos Jr. ay hindi naman daw naramdaman ng mga Pilipino. Nagkamahal. Wala matuman ang giingon nga tag 20 ang kilo sa bugas. Nagkauminto hinoon tungod nining sitwasyon karon. So wala matuman ang giingon ni Presidente. Araw ng Sabado, hindi naging hadlang para sa mga residente ng Canlaon ang mainit na panahon para dumalo sa Ayusin Natin ang Pilipinas nationwide campaign rally para kay Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy kasama ang iba pang Duterte Senatorial Slate. Narinig ng personal ng mga residente mula sa iba't ibang sektor ang mga plataporma at plano ng butihing pastor para sa ating bansa. Nais nga ni Pastor Apollo na isulong ang panukalang batas na tinatawag the Philippine Food Security Enhancement Act na layong tugunan ng mga nabanggit na problema sa sektor ng agrikultura. Ang layunin ng batas ay ito ay upang magbigay ng suporta sa mga magsasaka, kabilang ang pagbili ng mga pagbili na mananatili pa rin sa kanilang pag-aari. Kasama rin dito ang pagbibigay ng kapital para sa tractors at fertilizers upang mapalago ang kanilang produksyon na mahalagang bahagi rin para sa pagbuo ng mga infrastruktura tulad ng mga warehouse at farm-to-market roads para mapabilis at mas epektibong distribusyon ng mga produkto. Binilang na rin ni Pastor Apollo ang mga ektaryang palayan at toneladang bigas na kayang maproduce araw-araw, buwan-buwan at taon-taon upang matugunan ang pangangailangan ng milyong-milyong Pilipino sa bansa.
Ito ang hadikain ni senatorial candidate Pastor Apollo na magkaroon ng seguridad sa pagkain at matulungan ang mga lokal na magsasaka para sa mas maunlad at progresibong Pilipinas. Naniniwala nga ang mga magsasaka sa nasabing lugar na kayang-kaya ng butihing pastor na matugunan ang mga issue patungkol sa sektor ng agrikultura. Siya na makuha na siya ma-promote siya or makadaog sa siyang pagdagan karo senators. Tungod kay kanang nakita nato dira sa projector, so dili guna ingon anang baka ko na as in tinuod yun na siya. Tinuod yun na siya nga nadawat sa mga katawan ang pagtabang ni Pastor Kibuloy. Nakita man gud nato na mo na siya nga. So I hope na siya makadaog karong eleksyon. Samantala, bukod sa mga taga-suporta ni Pastor Kibuloy, nagpaabot din ng pagsuporta ang mga taga-Kanlaon para naman sa mga PDP senatoriables at kay dating Pangulong Duterte. Bakit nga ba tumatak sa Pilipino ang magagandang nagawa ng dating administrasyong Duterte? Okay kay ko sa programa ni Digong. Kaya nga naman. Kay og wala pa siya mo presidente, daghan tarong mga buang ining mga adik. Karon, Nya mo na ako nakunan kay og wala siya kapungko, daghan ang gasiga ang mata. Murag safe kaayo kay wala na may mga adik. Admar mga kapartner, no, bukod nga sa mga plataforma ng ating butihing pastor sa usapin or sa patungkol sa sektor ng agrikultura ay hinangaan din ng mga residente dito sa Canlaon City kung paano napaganda o paano lumago itong Kingdom of Jesus Christ sa pangunguna ng ating butihing pastor na nais din ng mga residente na gawin ng ating butihing pastor sa buong bansa na una na rin ipinangako ni Pastor Apollo Sigibuloy sa oras na maupo sa Senado. Balik sa iyo mga kapartner. Dang salamat si Sheena Torno live mula dyan sa Canlaon City, Negros Oriental.